Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mark Anthony Lopez. Good news po ito para sa ating nagmamahal kay BP Inday Sara. Peps, here is the latest audit report for Office of the Vice President of the Philippines covering the calendar year 2024. Please pass to those who are constantly attacking our Vice President Inday Sara Duterte. So, inattach dito ni Mark Anthony Lopez yung report. Commission on Audit Report, June 19, 2025. Yan. Dear Vice President Duterte. Diretsuhin ko na lang, basahin yung anong opinion. May notice of disallowance ba? Okay, maliliit. Dito, sabi, we believe that our audit provides a reasonable basis for our unmodified opinion. Yun po ang pinakamalakas, pinakamataas na audit, unmodified opinion. Ayos na ayos. So, ipagpasa natin ito sa mga anti-Duterte forces na walang tigil sa paninira kay BP Inday Sara. So ito, 2024 ito Noong 2023, ganyan din. Unmodified opinion din. Yung 2022 lang talaga ang sumabit ng kaunti doon sa confidential funds. Although, wala pang final decision ng COA. Kaya itong mga kongresista natin na nag-aakusa kay BP Sara ng katiwalian, akala mo kung anong linis nila. Magkano lang yung may notice of disallowance of the 125 million, ang kalahati nun cleared na. Halos 70 plus million lang ang may question mark, kakulangan ng mga papeles. Kaya itong mga nag-aakusa sa kanya ng mga magnanakaw o kung ano-ano, sila ngayon. Ano ngayon yung singit-singit nila sa mga budget? Simula 2023, 24, and 25. Yun ngayon ang sentro ng investigasyon. Bakit? Sila ang na-involve. Ang laking pera, 590 million pesos. Billion. Tingnan mo, 70 plus million lang yung kine-question. Ang kanila, 590 billion flood control projects. Iniimbestigahan o iimbestigahan pa. Nasaan na? Committee on Good Government and Public Accountability ni Congressman Chua. Asan ang inyong accountability, kunuhay? So, you can never put a good man or good woman down. Salamat po sa ating minamahal na Vice Pangulo. Ituloy nyo lang po ang pag-serbisyo ng tapat. Ang taong bayan hindi po natutulog. Kaya tignan nyo, WR numero na latest survey, nangunguna ang ating BP Inday Sara 31%, kumpara kay Speaker Martin Romualdez, kawawa 0.7. Pagkatapos nilang sirain ng halos more than 2 years, ang BP Sara nandyan pa rin, nakatayo pa rin, namamayagpag. So, hindi nila kaya sa impeachment. Although, susubukan pa rin nila last year. Ang sinasabi ngayon ng mga political analyst, specifically Mr. Rigoberto Tiglao, yung hindi daw makaya ng mga kongresista through impeachment, baka susubukan nila through ombudsman. Kaya, pagdasal po natin yung Judicial and Bar Council na sana gawin nila ng tama yung trabaho nila, hindi sila ma-pressure ng kung ano-ano mang powers that be.
Kasi kung hindi sila makapamili ng yung karapat-dapat na kong ombudsman, delikado po, sabi ni Mr. Rigoberto Tiglao. Ang nakikita niyang susunod na ombudsman, itong si Attorney Ana Liza Lugan, ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, dahil ano daw, ito pala ang first recruit ni First Lady Lisa Raneta Marcos sa kanyang law office. Law office nila, MOST. Ano ba yung MOST? Law office. Pag nakalagay sila ng ombudsman na kanilang kagustuhan, uulanin daw nila ng kaso si VP Sara sa ombudsman, and hoping through ombudsman, dyan nila madali si VP Sara. Kasi kung sa impeachment, kahit paulit-ulit silang magsampa, nakikita nila wala silang pag-asang makonvict si VP Sara. Dahil nga, sa dami ng mga senador na handang tumulong, handang boboto ng acquittal sa anumang impeachment complaint na isampa kay VP Sara. Kaya ombudsman ang bantayan natin. Merong public interview, magsimula. Kailan ba magsimula? Basta si Secretary Boying Rimulya, tinandaanan ko lang, is September 2, 9 to 12 a.m. Kasi, delikado. Pag hindi taga-judiciary, ang may lagay na ombudsman, yung galing sa executive department, example, Secretary Boying Rimulya at Deputy Executive Secretary Logan, nako, na nakikita ng iba na delikado. Kaya pagdasal po natin ang ating VP Sara na malampasan niya itong mga pagsubot sa kanyang political career at hindi na mapipigilan ang pagbalik ng isang Duterte sa Malacanang. Sana by that time, nakabalik na si Tatay Digong para masaksihan niya ang pag-upo ni VP Sara na ating presidente sa 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Kape nga 14 na kabulan. Oh, daghan na kayo ginog. Oh, daghan na gyud kayong ginog ana oh. Maharbisa na 14 pa kabulan. Tag 70 ang kilo sa ingon ani pa. Dili pa siya panitan. 70 ang kilo. Oh, 70 ang kilo kung dili pa panitan. Libot gyud ang yang unod. Daghan og unod. Muni siya gingalan nga kape nga Arabica. Arabica. Oh, 14 kabulan mag-harvest na ka sa kape. So pag makita gid nato nga luagid kayo ang kape ni Uncle Arnel. So diri mi nakapalit og seedling sa kape nga tag 25 pesos ang kanang sa kapunuan. Kay naginaot mi nga makawas mi sa kalisod pohon nga mag-harvest sad mi sa kape. Kay nadasig mi sa among pagbisita dire. Kayo makita gid namo nga dayog na kape apan nagkalain-lain ni og tag-iya. Oh. Dagan gid kayo bunod. Oh. Makita gid nato oh sa sunod nga pag-harvest dagan na pod karong mga isa ka semana pag-harvest si Uncle Arnel. So mo ani mi dire mo bisita mi. Kay nadasig mi sa pagkakita namo sa kape. O nga daghan ang unod. So makita gid nimo nga daghan kay unod sa Arabica nga kape. Nindo tagid sa lugar sa kapihan ni Uncle Arnel. So muna ang una niyang tanong, mga 12 years na. So maupod niya ang 14 months iyang tanong nga kapi. So
sigid ni ani sa pagpananom. So pananom nami og maghawas mi sa kalisod og naa nami hatag sa among mga anak nga kinahanglanon nila sa ilang pag-eskwela aron makalampo sila kung naa sila kurso pohon na nami